Nakaka-ano nga 'no, ah, ang sakit isipin na may kausap nga ako kanina, eh, ang description niya kay Colonel Grijaldo, kayang makipagpitpitan ng bayag ni Colonel Grijaldo sa House of Representatives. And I think it's a very accurate description. Kasi ano, eh, ang tawag dito, yung House of Representative, talagang all out siya to really impose its power and its might. And, kailangan makipagbulahan ka sa kanila, eh, para ano, eh, para alam mo yun, para goods ka sa kanila, para hindi ka nila masyadong kawawain, ganyan. Sabi niya kasi ano, eh, ako kasi kaya kong tayuan kasi talaga kung ano yung paniniwala ko kasi wala naman akong bagahe, ayun. So sabi niya, ako nakarating ako sa kung ano yung kinaroroonan ko ngayon, kasi pinaghirapan ko 'yan. So wala naman kasi akong bagahe kaya hindi ako natatakot. Kaya wala akong ano, wala siyang ano 'no, wala siyang, um, wala siyang pangingimi na gawin yung ginagawa niya, ayun. And I think talaga ano siya 'no, talagang, itong taong 'to may honor talaga kasi magandang gabi at, a-update ko kayo tungkol sa pagpunta ko sa ano 'no, sa Police Station 6 kung saan doon sine-serve ni Colonel Grijaldo yung kanyang contempt order, ayan. Na ano 'no, na hindi ko ine-expect kasi na ano, na, tatanggapin ako ni tatangga ma 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 papayagan ako na makausap si, Colonel. So kahit papaano nakapagkamustahan kami, naitanong ko yung mga tanong ng karamihan, especially yung mga bagay involving yung sitwasyon niya. So in general, okey naman siya, in good spirit siya tapos, okey naman siya dun. Monitored lang yung ano, yung encounter namin kasi siyempre babantayan siya ng mga ano dun, eh, 'di ba? So monitored lang siya tapos, ah, naitanong ko naman tingin ko yung mga gusto kong maitanong sa kanya lalong-lalo na yung kanyang, yung sitwasyon, like for example yung meron ba siyang abogado, meron ba siyang mga kailangan, na i-address, personally dahil ano, tawag dito, since naka-detain si Colonel sa ano, dahil sine-serve niya yung contempt order niya at hindi siya nakakapasok sa opisina, hindi na rin pala siya sumusweldo. Hindi na rin pala siya sumusweldo. Ayan, so yun, naitanong natin yan. Okay, well, sino kasama mo, Joey, na pumunta? Ako lang at saka yung jowa ko. Ako lang at saka yung mga yung mga jowa niya. Ako lang at saka yung jowa ko. Kasi nga, um, may mga meron akong mga kinontak kaso nga lang, hindi ko rin nga kasi ine-expect na papayagan pala ako na ma-meet si colonel nung mga pulis dun. Kaso nga lang siyempre bawal yung mga video-video, bawal kasi controlled environment nga, eh, ayun. Pero ang importante ayun, so parang, puwede naman basta ano, anong tawag dito, papayagan ka nung station. Kailangan mo lang siguro ipaalam ng husto, ganyan at, maaaring makita si, may kumbaga may visiting hours naman, eh. May visiting hours naman, ayun. So, nagkataon na, ano pinayagan ako at pasok pa sa visiting hours yung punta ko. So, kaya ayun, naka-ano tayo nagkaroon tayo ng encounter at, naitanong ko yung mga gusto niyong itanong kay Colonel, ayan. So, dalawa lang kami, ako lang tapos yung jowa ko, ayun, yun. Grabe siya. Brown na Pinay, ikaw na lang talaga nag-live, pati si Attorney Trixie, ang mga banateros upload na lang sila. Iba talaga 'pag live for some reason, sabi ni Brown. Siguro kasi mas interactive 'no, tapos real time yung sagutan. Ayun. Kaya, ano, nakaka-excite 'pag live, ayan. Sana nga mas maaga ako naka-live, eh, kaso, pagkagaling ng Batasan may mga pinuntahan pa ako, may mga errands pa kaya kauuwi ko lang, kararating ko lang ng bahay. "Nakapasok ba kayo sa loob, ma'am, o sinilip na lang kayo sa bintana?" Sabi ni Katrina. Nakausap ko siya, tinanggap ako, yung na-allow ako na, makipag-usap kasi pasok pa naman sa visiting hours, ayun. So, luckily na nakausap ko siya at, yun nga lang siyempre kontrolado, binabantayan kami, ganyan. Dahil, of course siyempre sine-serve nga niya yung kanyang contempt order, ayan. So yun, gandang gabi Miss Joey from DC, Jolson de los Reyes. Hello, hello, ayan, okey. Sabi ni Spoiled, "Ate Joey, parte ka na ng routine ko, 'di kumpleto ang araw ko 'pag 'di kita napapanood." Ay, maraming salamat sa panonood. Ayan, okey, anyways, marami na kayong nandiyan ano, marami-rami na kayong nandiyan at, top 10 na lang ako, sabi ni Arya. Ayan. Anyway, so ayan, huwag niyo kalimutan mag-share at mag-ano 'no, mag-share ng link sa inyong mga friends.
Hi, Direk Peter. This administration is totally out of its morals, balaura. Totoo, sobrang totoo. Ayan. Nakaka-ano nga 'no, ah, ang sakit isipin na may kausap nga ako kanina, eh, ang description niya kay Colonel Grijaldo, kayang makipagpitpitan ng bayag ni Colonel Grijaldo sa House of Representatives. And I think it's a very accurate description. Kasi ano, eh, ang tawag dito, yung House of Representative, talagang all out siya to really impose its power and its might. And kailangan makipagbulahan ka sa kanila, eh, para ano, eh, para alam mo 'yun, para goods ka sa kanila, para hindi ka nila masyadong kawawain, ganyan. Sabi ni Jericho Andrew, si Saldico, ako Bicol pa rin. Oy, oo! Nasa ako Bicol pa rin daw 'tong si ano, si Saldico, kaya wag niyo iboboto yung ako Bicol. Siguro nagulat po si Colonel Grijaldo na may supporter po pala siya, tapos binisita pa siya, sabi ni ano. Nung tinanong ko si Colonel, sabi ko gano'n, "Nakaka-access po ba kayo ng internet?" Sabi niya gano'n. Nakaka-access naman daw siya kaso limitado. Limitado yung oras niya ng pag-access ng ano, sa online. So, nakikita niya yung mga content creators na talagang, todo yung suporta sa kanya at saka nakikita niya yung mga comments ninyo, gano'n. Hindi lang niya talaga pa siya, I think ano, parang dahil nga limitado yung ano niya, yung access niya, siguro it takes time para maka-catch up dun sa dami ng mga naka-post about dun sa hearing at yung reaksyon ng mga tao. Pero aware siya at nagulat nga rin siya na ganun rin yung ano, ganun yung suportang nare-receive niya. And kwento ko sa inyo yung ilang mga napag-usapan namin, gano'n. Kasi sabi ko, "Sir, alam niyo sir, yung sagot niyo dun sa hearing, especially yung part na nung tinanong kayo kung bakit niyo ginagawa yung ginagawa ninyo. At sinagot ninyo yung ano, ang tawag dito, yung mass na na-attendan ninyo kung saan yung homily is about ano 'no, yung doing the right thing and, yung yung sermon nung pare about it's not about the crown but, it's ano yun, it's it's about sacrifice, ganyan. Yung mga gano'ng yung nilitanya niya dun sa answer. Tapos, sabi niya, "Alam mo kasi talaga ano yun," sabi niya gano'n, "totoo talaga yun," sabi niya gano'n. "Talagang talagang yun talaga yung nangyari sa akin," sabi niya gano'n. And pinakita niya sa'kin yung video nung mass. Pinakita niya sa'kin, "Alam mo eto yan, eh, kaya inuulit-ulit ko yan, pinapakinggan ko. Eto yan, eh," sabi niyang gano'n. At nakita ko talaga 'no, yun talaga yung sermon nung pare. He took it to his heart. Yung sinabi nung pare nung araw na yun nung nagsimba siya, gano'n. So, ano ang tawag dito, talagang ano, talagang, ah, sabi niya kasi ano, eh, ako kasi kaya kong tayuan kasi talaga kung ano yung paniniwala ko kasi wala naman akong bagahe, ayun. So sabi niya, ako nakarating ako sa kung ano yung kinaroroonan ko ngayon, kasi pinaghirapan ko yan. So wala naman kasi akong bagahe kaya hindi ako natatakot. Kaya wala akong ano, wala siyang ano 'no, wala siyang, um, wala siyang pangingimi na gawin yung ginagawa niya, ayun. And I think talaga ano siya 'no, talagang, itong taong 'to may honor talaga kasi, 'di ba colonel siya ngayon? Siyempre pagka-colonel na kayo, lalo na graduate kasi siya ng PNPA, eh, 'di ba? Pagka-colonel na yung posisyon mo, eto na kasi yung moment na nakikisama na yung mga opisyal natin sa pulis at saka sa military pagka nandiyan na sa level na 'yan, 'di ba? So yung politics sa men in uniform, diyan na umiigting, gano'n. Eh, kaya nga sabi ko, ah, lagi akong may puso doon sa mga tao na leaving everything on the ano 'no, leaving everything on the line. Yung nire-risk yung mga bagay, laging akong may puso dun sa mga tao na merong pinapasok na risk, 'di ba? Yung hindi magiging paborable sa kanila yung sitwasyon but nevertheless gagawin pa rin nila, 'di ba? Yung they're not taking the easy road, gano'n. Meron akong puso sa ganyan, eh, kasi yan yung mga ano, yan yung mga ano ng mga badge ng mga taong may dangal, 'di ba? If you're willing to lose some because you do not want to compromise at alam mong you're going to lose some and you still did it anyway, 'di ba? Ibig sabihin may bigat talaga yung ginagawa mo, 'di ba? May bigat talaga siya, ayan. Teka lang, i-ano ko pala, sendan ko ng link si Ka-Moisture baka gising, ayan. Tutal Sabado, hindi natin alam baka gumimik at Sabado, ayan. Pero wait lang ha, wait, sesendan ko lang siya ng link.
Ayun. So, yun ang tawag dito, yun yung mga ano, yun yung mga naitanong natin sa kanya. Tapos kumusta daw po si Colonel Grijaldo? Okey naman siya, parang maganda yung disposition niya, maganda yung disposition ni Colonel, ano siya, maayos naman yung kanyang lagay. Ayun at, in good spirits siya, in good spirits siya. Ayun. Tsaka tingin ko kasi dahil ano, siyempre yung sa police station tapos police din si Colonel Grijaldo, 'di ba? So parang feeling ko mas maganda yung trato sa kanya dun. Mas maganda yung trato sa kanya. Naitanong ko din kasi kung mag-e-MR ba siya sa ano, kasi 'di ba sinasabi ni Paduano, "Oh, puwede ka pang mag-MR sa'min para ma-lift yung contempt order mo," ganyan. Alam mo, ano siya, yung sabi niya, nakiusap ako sa kanila nung may sakit ako, nung gusto kong mag-stay na lang muna sa ospital para asikasuhin yung injury niya, kasi hindi siya pinayagan. So sabi niya, "Hindi na ako mag-e-MR." Meron siyang petition sa Supreme Court. Mukhang yun ang ipo-pursue niya, yun ang sinasabi niya na ipo-pursue niya, ayun. So talagang makikipagpitpit makikipagpitpitan talaga siya ng bayag sa House of Representative. Talagang ano, didire-diretsuhin niya, ayun. So yun, tinanong ko rin kung, sabi ko, "Sir, kasi 'di ba nung hearing ano, tinatanong kung meron kayong abogado," ganyan. Meron naman siyang abogado. It's just that nung hearing, kasi maraming mga nagtatanong na parang, "Oh, wala bang tumutulong kay Colonel Grijaldo, ganyan, ganyan, bakit wala siyang abogado?" Ganyan, ganyan. Meron siyang abogado, guys, meron siyang abogado. It's just that nung hearing, wala dun yung abogado niya kasi nga kahit naman may abogado raw siya, hindi rin naman patutulungin yung abogado niya sa kanya. Pagkatapos nung time na yun na hinahanapan nila ng abogado na parang, ilang beses na meron akong kasamang abogado 'pag ayaw niyo rin naman patulungin sa'kin kapagka sinasalang niyo ako sa hearing, gano'n. So, wala lang siyang abogado nung hearing, pero meron siyang abogado, ayan, na nag-a-advise sa kanya, gano'n. So, more or less talagang alam niya talaga yung ginagawa niya 'no, talagang ano, sabi ko, "Sir, yung bang ano ninyo, yung bang mga sagot niyo doon, kumbaga parang napag-aralan ba or ano." Aware siya, alam niya talagang ano, deliberate, intentional at, pinaghandaan niya rin talaga yung mga sasabihin niya doon. So kumbaga, kasi meron akong mga nakikita na bakit hindi siya tinutulungan ng mga ano, bakit eme-eme, gano'n. Marami rin naman daw siyang nare-receive na suporta sa mga ano 'no, iba't ibang mga tao, ganyan. It's just that, kasi parang ang iniisip nga niya, e etong etong issue niya ngayon, gusto niyang harapin bilang siya, gano'n. At, ayaw niyang mabahiran ng pulitika, of course, siyempre ayaw niyang ano, gano'n, gano'n. So, ah, kaya ano, ang mindset niya is really to face it on his own, gano'n. Hindi yung iba kasi na nagsasabi na bakit hindi siya tinutulungan ng mga parang yung mga Duterte inclined politician, yung mga gano'n, gano'n. Hindi rin siya actively seeking kasi, hindi rin siya actively seeking. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ano siya, anong tawag dito, nag-lawyer up siya. Meron siyang legal assistance, meron siyang lawyer, ayun. So, kailan makakalabas si Colonel Grijaldo, sabi ni Jaibel. Pinag-usapan namin 'yan, sabi ko gano'n, sir kung hindi kayo mag-e-MR 'di malamang ang labas niyo niyan pagka nag-end na yung session ng either mag-end yung session ng Quadcom, i-terminate na nila yung ano ng Quadcom, which is I doubt kung mangyayari anytime soon, or matapos na lang yung 19th Congress sa June 30. So in worst case scenario, malamang hanggang June 30 siya dun, ayun. Hanggang June 30 siya dun. Ang malupit kasi December pa lang, December, January, February, March, April, May, June. So 7 months, 7 months siyang walang sweldo. 7 months siyang walang sweldo. Ayun. Yun yung nakakalungkot 'no, kasi siyempre parang, pucha 7 dahil sa deprivation 'to ng ano, deprivation na 'to ng karapatan niya na ano, na kumita, sa totoo lang. 'Di magtatakas yung tao, 'di ba? I mean kung gusto nilang sagutin, kung gusto nilang anuhin ganyan, ganyan. Nasa active service naman, eh. Pagkatapos dahil kinontempt nila, di hindi makapasok sa trabaho, di walang sweldo. 'Di ba ang gago lang, 'di ba? Sobrang balahura talaga nitong Congress, eh. Sobrang balahura, parang putang ina niyo pinoproteksyonan yung reputasyon, mga asshole naman talaga kayo diyan sa Quadcom. Ayun, napakalaki namin to have you, Miss Joey, naging night person na rin ako dun sa sinasabi ni Ira Mon. Ay matulog ka, matulog ka Ira. Sec Bersamin, para po kasi ang labo na walang jurisdiction ng ICC tapos mapa-involve ang Interpol na di naman pala sila agent ng Interpol.
Ay nako, alam nyo, kaya nila, Meraldo, kaya nila ino-open up yung ICC na yan, kasi nga, na-corner sila ni PRRD eh. Eh di ba every time na nag-iingay si PRRD, every time na meron siya sasabihin, ang ingay rin yung ICC na yan. Kung seryoso sila na ituloy yung ICC na yan, dati pa nila yung ginawa. Pero alam nila they cannot. If you listen to the discussion, our discussion about ICC, yan kasi pinakamalabong mangyari. Kasi kapag ginawa nila yan, kunwari pinapasok nila yung ICC, nakiki-operate sila and things like that, ganyan. There's going to be a barrage of constitutional question before the Supreme Court. So it cannot really make a real action against PRRD. Sa totoo lang. Pero kailangan kasi nila na kailangan meron silang kailangan nila ipakita sa madla na meron silang upper hand. Na, ayan na ang ICC, ganyan. Kasi the only way for ICC to do something here is kapag pinayagan ng presidente. Ganon. Ngayon, pag pinayagan mo, ang tanong, pag pinayagan mo, constitutional ba? Pag pinayagan mo yan, maraming constitutional question na maaaring mag-arise. Like for example, isa nga sa major question doon is that, is ICC part of our judicial system? It's not. It's not part of our judicial system. So, even if padaanin nyo yan, i-entertain ninyo, at dalhin nyo dito sa Pilipinas, ganyan-ganyan, paresto nyo si PRRD, there's going to be a barrage. Aside from the political, backlash that they may get, marami rin talagang mga real legal questions that I don't think they can hurdle. Kasi nga, fundamental system natin yung babanggain ng ICC pagka ganun. So yun, kaya yung naging takbo ng discussion noon, if you will go back to the yung mga previous live namin na kasama si SAS, ang tingin talaga namin dyan sa ICC na yan, it's just being used as a PR ploy para kunwari nasa upper hand sila. Para kunwari they can do something to hurt PRRD. Ganon. And they know they can't. Even if they do that, alam nila at naiintindihan nila yung maaaring political backlash noon. That's the first one. Pangalawa, alam din nila kung na hindi rin siya magiging ganon ka-legally sound. Ayun. So yun. So parang obvious naman na, di ba para paulit-ulit sila. Yung palang October 2023 pa lang. October 2023 or November, October-November yata yun. Yung sinabi na ni Solicitor General Maynard Guevara. Yung sinabi nila na pwede naman pumunta yung mga ICC officials dito tapos mag-imbestiga. Hindi lang kami makikiko-operate. Pero pag pumunta sila dito, they are free to come here. Baka mamaya gusto magbakasyon. Naalala niyo yun, nung mga panahon na yon, na ganun yung litanya ni Secretary Maynard Guevara. And at that time, ang reaction ko was, the mere fact na pinapayagan nyo na pumunta sila dito sa Pilipinas, nakikiko-operate na kayo. Nakikiko-operate na kayo. Kasi kung talagang ayaw nyo makiko-operate, they should not come over carrying ICC, wearing the ICC hat. Diba? Kung pupunta kayo dito as private individual. Pero kung pupunta kayo dito para mag-imbestiga, tapos pero hindi lang kami makikiko-operate, the mere fact na pinayagan nyo na silang tumapak dito wearing their ICC hats, nakiko-operate ka na. So, yung mga ganung 2023 pala, binu-bullshit na tayo niyan ng buong administration na, ay hindi, we still believe walang jurisdiction kineme. Kaya nga dyan pinanganak yung ulo-ulo lang na episode namin, series of episodes namin noon ni Sasi, ulo-ulo lang. Yung parang, sinasabi nila, parang hindi ganito lang ang gagawin, ganyan. Yung parang, ikaw ba, naniniwala ka ba? Na kunwari, meron kang, yung jowa mo, tsotsok-tsakin ka, tapos sasabihin sa'yo, init na, hindi huwag ka magalala, hindi ka mapapasok, ulo-ulo lang. Meron bang nangyaring gano'n na ulo-ulo lang? Hindi, torjakan yun, nauuwi sa torjakan yun. So ngayon, itong ginagawa nila, nila BBM, nila ES Bersamin, sasabi nila, ay hindi, papasok lang pero ay, wala man jurisdiction, pero ay, yung ganyan. Inuulo-ulo lang tayo. Ibig sabihin, binubullshit lang tayo. Binubola-bola ka, pero ang talagang ending niyan, barurutan. Ganon. Diba? Pasensya na ha, pasensya na sa mga batang nakikinig. Pero paglaki ninyo, wag rin kayong maniniwala pag binobola kayo ng mga jowa ninyo at sasabihin ay ulo-ulo lang. Walang ganun. Ayan. Walang ganun. Wala pa. Walang pahayag si Amy Sablanco ng BI. Parang meron na yata. Ilang beses na siyang nagpa-interview. Meron na yata. Ayun. Nalunod na flood na ba kayo kaiisip? Satan is the one running the Congress. Yan ang totoong Speaker of the House. Ganon. Alam mo, Direk Peter,
Naisip ko after ng conversation ko kay ano, kay Colonel Grijaldo, naisip ko, alam mo si Martin, dapat ano eh, dapat wag niyang pakubrahin si Benny Abante at saka si ano eh, wag niyang pakubrahin si Benny Abante at saka si Dan Fernandez. Kasi massive kapalpakan ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Hindi nila na-assess. Hindi nila na-assess ng mabuti. Kaya dapat tapos ngayon talagang ano 'no, kita mo naman 'di ba si David Suarez, si JJ Suarez, parang ano allergic na allergic. Parang allergic na allergic sila makipag-close door kay ano, kay tinanong ko kasi si ano, Colonel, sabi ko, "Colonel, nilalapitan po ba kayo ng ibang congressman?" Ganyan. Sabi niya, wala na, hindi na nila ako walang kumakausap sa akin. Tapos parang siyempre naisip ko parang na-allergy na sila na i-close door meeting si Colonel Grijaldo, gano'n. So 'yun, kaya 'yun, tingin ko itong si Benny Abante at saka si ano, dapat kung magkano man ang nakukubran yung dalawa kay Martin Romualdez. Kung ako si Martin sa totoo lang, dapat hindi niyo pakubrahin 'yan si ano, si Benny Abante at saka kasi na-jeopardize talaga yung ano eh, integridad. Kaya nga sila galit na galit eh, kasi 'di ba parang, nadje-jeopardize yung ano, nadje-jeopardize yung integrity namin dahil sa statement mo, Colonel, ganyan. Parang, putang ina, ano gagawin natin? Jeopardize naman talaga yung integrity ninyo kasi the mere fact na kayo ay umupo sa isang room na isolated, na nandun yung abogado nila Garma, nandun si Benny Abante, nandun si ano, tapos kakausapin niyo yung tao tungkol sa maaari niyang sabihin, nag-exert na kayo ng undue influence dun sa tao. Meron kayong gustong kontrolin na narrative. 'Di ba? And if that is the case, dun pa lang talagang ano, kaduda-duda kayo. 'Di ba? Ba't niyo sisisihin yung tao sa pagsasabi ng totoo? Tanga kasi si Benny Abante at saka si ano, si Dan Fernandez. So ngayon, um, tingin ko tingin ko, kasi 'di ba ano, ang tawag dito, ang sinasabi nila Benny Abante, ang sinasabi ni Benny Abante at saka ni Dan Fernandez na parang ano ang tawag dito na, magkaklase yata 'to si ano, or parang they know each other, si Colonel si Garma at saka si Colonel Grijaldo. If I am not mistaken parang magkaklase yata sila, ganyan. So, parang magka-batch sila sa PNPA, something to that effect. Pagkatapos ngayon, ah, siguro they assume na magtutulungan or whatever or may alam-alam, ganyan. Kaso nagkamali sila. Nagkamali sila ng binaso. So, I think kung ako si Martin Romualdez, alam mo Tambi, dapat wag mong pakubrahin si ano, si Benny Abante at saka kasi nagkamali talaga sila ng bonggang-bongga. Nagkamali talaga. Tingnan niyo ang sakit ng ulo niyo ngayon dahil kay Colonel Grijaldo. So, dapat wag niyong kubrahin si Benny Abante at saka si ano, sa 777 or sa 30-30-30 or whatever you call it. Ganyan. Wag niyo nang pakubrahin. Ayun. Ma'am Joy, ask ko lang, anong grupo ba magrarally ngayong 31? May nag-post kasi wag daw tayo sumama dahil impeach Sara daw yan. Tapos isingit lang daw yung BICAM report issue, sabi ni Jaibel Ampolokio. Sabi niya, ano no, ang tawag dito, ang mga ano kasi niyan, ang mga organizers. Kasi nakita ko si Trillanes, kasama nagko-call siya ng rally sa 31. Ganon. So, may pagkabudol kasi dahil meron silang statement na about national budget issue lang, gano'n, national budget issue. Tapos, on the same day at same venue, magrarally din si Trillanes doon. Pagkatapos si Trillanes, ang sigaw, impeach Sara. Gano'n. Sa'kin, wala naman sa'kin problema. Kung problema niyo, national budget, okay yan, walang problema, sige. Gano'n. So, attend at your own risk. Attend at your own risk. Pero, confirm na si Trillanes, pupunta rin ang araw na yon doon sa rally. Confirm na pupunta rin siya doon. Ayun. Kasi kung kunwari magra-rally sila do'n, yung mga nag-organize na nagsasabi na ano, na hindi ano 'to, pang-budget lang talaga 'to, ganyan, walang impeach Sara dito. Ba't kayo pumayag na si Trillanes magra-rally rin ng araw na 'yan? 'Di ba? Ayun. So, yun yung problem ko do'n, Jaibel. Pero if they're going to call for the ano 'no, for the scrutiny of the national budget, walang problema sa'kin, okey lang yun kahit anong kulay pa nila. Ang hindi ko lang gusto kasi yung parang nanggogoyo. Alam mo yun, yung nanggogoyo na, "Hindi ano 'to, ganito." Tapos sisingitan nila ng anti-Sara ano. Kasi nandun si Trillanes, eh. So for me, enough reason na yun para hindi puntahan. Kung sana kunwari, galit kayo sa budget, focus tayo dun. 'Di ba, wala namang problema yun. Gano'n, suportahan ko yung call niyo na yan.
Eh, ang problema kung kunwari, press release kayo na it's about budget, ganyan. Tapos pagdating doon merong anti-Sara Kineme, gano'n. So, well, kung curious kayo, pumunta kayo, ganyan, para magkaalaman din, ganyan. Inisip ko nga, sige, daan nga ako, tingnan ko kung ano gagawin nitong mga to, para makita natin kung nanloloko ba talaga itong mga to o hindi. Ganyan. Kasi, kung kunwari, bigla silang mag-anti-Sara, tapos wala naman sa invitation nila yun, di ba? Maganda rin mahuli yung ano nila, maghuli rin sila na red-handed, di ba? Ayun. Ma'am, so yun yung kasagutan ko diyan, Jaibel, ha. Kailangan pa kasi i-confirm sa Congress yung promotion pag tutungtong na ng general. Kaya napupulitika yang promotion, sabi ni Ignis. True. True. Kaya nga hindi ako naniniwala dun sinasabi ni ano, ni Benny Abante na ang tawag dito, 'di ba, ang isa sa mga allegation ni sa part nung affidavit ni Colonel Grijaldo na ah tinanong daw si Colonel Grijaldo, ilang taon ka ba sa service? 4 years pa. Naku, pwede ka pang mag-general, ganyan. Tapos ngayon, sabi ngayon ni Benny Abante, bakit kaya ko bang mag-promote ng general? Ineme, ganyan, ganyan. Asus! Parang, meron kayong influence. In fact, kayo nga nagpapabalik nga kayo sa serbisyo ng mga polis na dismiss eh. 'Di ba? Kaya ito katarantaduhan nito ni Benny, ito si Benny Abante talagang kupal eh, as in. Alam mo yung parang, na-imagine ko to si Benny Abante na ano, yung magtatapang-tapangan siya, pagkatapos pagkakausap niya na yung taong kinakawawa niya, ang bait-bait niya. Ganun yung mga diskarte niya eh. Kasi he has to take care of the image na, ay hindi, dito in control ako, pagka nandito sa committee hearing, in control ako, ganyan-ganyan. Tapos pagkakausapin niya kung sino man yung mga dinadaot-daot niya, babait-baitan niya. Ganun. Tapos hindi, sige, ano, ang tawag dito, gawin mo lang to, ganyan, tapos ibibigay ko yung gusto mo, ganyan-ganyan. Alam, yung ganun siya, power tripper talaga. So, feeling ko yung ibang mga kinakawawa niya, di sige pinagbibigyan na lang siya para hindi ma-hassle, ganyan-ganyan, para hindi na maubos yung oras, gano'n. Para hindi alam mo yun, yung para hindi sayang yung hindi sayang yung oras nila na ini-stay nila diyan sa pag-serve ng contempt order nila, gano'n. Pero kapagka silang dalawa, pagka kinausap niya yung subject niya, yung subject ng contempt, binabaitan niya, gano'n. Binabaitan niya. Ayun. So ngayon na parang pagka kunwari, di sige, li-lift na namin yung contempt order mo, kasi ano ka na, nag-apologize ka na, nag-ano-ano ka na. Mga power tripper talaga, mga putang inang 'to. Hindi ka talaga mananalo diyan sa House of Representative eh. Kaya nga, sabi kaya nga last man standing na talaga si Colonel Grijaldo. Nakikipagpitpitan, literal na nakikipagpitpitan talaga siya ng bayag, gano'n. Eh, sabi nga niya, what's the worst thing? Na itatago ako dito hanggang June 30? Dito ako. Sabi niya. Ayun. Your folks raised you well, Joey, sabi ni Francis Afable. Oo naman. Yes, dahil ako ay anak ng nanay ko at tatay ko. Ayun, so dun tayo. May camaraderie pa rin basta kabaro. Kaya di rin pababayaan yan sa loob ng station. Mahirap lang kapag na-micromanage galing sa taas at pahirapan. Tama si Ignis. Tama siya. Si Yeda nakatago sa 10 nominee. Anak ang nasa first nominee ng Tingog. Oo nga. 'Di ba? Kakaloka. Kakaloka yan. Ayun. So yun. Remembering sa 44 po. Ay, oo, pag-usapan nga natin yan maya-maya. Pag-usapan natin yan. Police official na walang kaso pero kinulong dahil pinanindigan ang affidavit. Pero ang Quadcom nagdesisyon na ikulong. Pambabastos ito sa hanay ng PNP. Correct. At saka ang dami na talaga nagre-react. Former PNP chief already reacted na kapag gawin nyo kaya yan dun sa sa PNPA grounds. Para makita lahat ng pulis yung sa inyo, yung pangbubuli ninyo sa kapwa nila pulis. Ayun. Diba? Yang kukupal talaga eh. Sobrang kukupal talaga. Tapos talagang ina-assert talaga nila yung nila. Ina-assert talaga nila yung as if meron silang integridad. Yun yung nakakasuki. Talaga Barbers, putang ina mo. 'Di ba? Ito si Barbers, ikaw, alam mo kasi hindi ka naman nanalo at malamang yung asawa mo rin talo sa Surigao. So ikaw, tinutodo mo yung kakupalan mo ngayon dahil patapos na ang 19th Congress eh. You are just making the most out of the 19th Congress at yung mga posible mong makubra kay Tambi sa pagiging aso mo sa kanya. Yun na lang yan eh. Yun na lang yan eh. Ngayon, sasabihin ninyo hindi totoo na meron kayong nakukubra or what, ganyan-ganyan. O bago nyo kayong kagalitang mga vloggers tungkol sa pagsasabi ng mga ganyang bagay, awayin nyo muna si Mayor Magalong na nagsasabi na merong 777 at 30-30-30. Imposibleng hindi kayo bayad sa mga ganyan. May 777 nga, may 30-30-30 eh. Galing kay Martin Romualdez eh.
Eh, di mas lalo na sa mga kabaro niya. Lalo na sa mga kongresista. Kaya bago niyo awayin kaming mga vlogger sa pag-iisip na kayo ay binabayaran diyan ni Tambi at kumukubra kayo diyan para kunin yung pera every Saturday. 'Di ba? In cash, in cold cash. Bago niyo kami awayin tungkol sa mga ganyang bagay, awayin niyo muna si Mayor Magalong. Imposible na ginagawa niyo 'to free of charge. Yung ganyan kabobo na paghahawak ng mga hearing, tapos yung ganyang kabalasubas, na alam niyo na masasakripisyo ang inyong political career, at alam ninyo na kayo ay ibabash ng mga matatalinong citizen sa mga pinagagagawa niyo. Of course, paid kayo diyan, 'di ba? Paid kayo diyan. Ayun, halata sa mukha ni Colonel Grajado na ayaw niya magpaabsuelto sa mga congressman. Sabi ni Captain Fat Sparrow, agree. Ayun. How to send support to his fam while not receiving his salary. Tinanong ko si Colonel, sabi ko, Colonel, alam niyo po, dumudugo ang puso ng mga tao na nakikita kayo na ganyan. So, many of them, talagang gustong magpahatid ng suporta, ganyan-ganyan. So, ang sabi ni Colonel, sa ngayon kasi kaya pa naman namin, hindi naman kami mamamatay sa gutom. Yun yung sagot niya. Yun yung sagot ni Colonel. Ayun. Which reminds me, Yusek, Goddess Hope Libiran. See? Di ka mamamatay sa gutom pag ginagawa mo yung tama. Pag ginagawa mo yung tama tapos hindi ka takot, kahit di ka sumweldo, di ka matatakot. Di ba? Matatakot ka lang kapag meron kang lifestyle na gustong i-maintain, di ba? Takot kang maghirap, ganyan. Compromise ka na. Ayun. Eh, si Colonel Grijaldo hindi takot maghirap. Kahit hanggang 30 daw siya dun, carry lang. Wala raw siyang babaguhin kahit isang salita doon sa affidavit niya. Ganun. Ayun. So yun, kabado mga congressman kasi tuloy yung kaso kaya iniipit nila si Grijaldo. Ayun. Totoo. Kaya nga ano sila hindi nila ma-directly makausap si Colonel Grijaldo. Kasi nga, naano sila, nasunog sila dun sa, nasunog sila kay Colonel. 'Di ba? Kailan kaya palalabasin si Colonel Grijaldo? Ang sabi kasi sa hearing, siya ay mananatili na kanyang isa-serve ang contempt order unless ma-terminate yung hearing ng Quad Committee. I'm pretty sure hindi nila ita-terminate yan agad-agad eh. At ang gagawin nila dyan ay ma-terminate siya kapag natapos na yung 19th Congress. Eh, kailan ba yung last day ng 19th Congress? Sa June 30. Kasi July 1, bago na 20th Congress na yun eh. Bago na yung composition nun. So, in worst case scenario, pwedeng hanggang June 30 siya dun. Ayun. Grabe yung focus ni Sir Grijaldo. Sana lang suportahan siya ng mga mista niya. I think may naman nagpapaabot sa kanya ng mga suporta talaga. Nagpapaabot sa kanya ng suporta. Pero kasi naiintindihan rin ni Colonel na laban niya kasi 'to eh. Kaya parang hindi niya prefer na merong idamay pa na ibang mga tao na baka pag-initan. Alam mo 'yun? Aware din siya dun sa mga maaaring mangyari na kapag lalo na kung nasa active service, eh karamihan ng mga amistad niya nasa active service eh. Ganun. Sabi ni Elisa, unfair nangyari kay Colonel Grijaldo, invited lang siya dahil kay Garma na dinamay tuloy, siya nang nakulong dahil sa tinatayuan lang niya yung totoo. True. Kasi nga, akala nila magagamit nila si Colonel Grijaldo. Eh ang problema, hindi nga nagpagamit yung isa. Eh ngayon, dahil hindi nagpagamit, tapos nagsabi ng totoo. Nagsabi ng totoo, nadagukan ngayon tong mga taga House of Representative, di ba? Nabayagan sila ng bonggang-bongga. Eh ngayon, tinatry nilang bayagan din si Colonel Grijaldo. Eh kaso nga lang, willing siya makipagpitpitan ng bayag. O, edi iyak ang mauna, ganun. Hindi mawala ang pakikisama ng kapwa kabaro, lalo na alam at lahat ng pinagkaisahan lang si Colonel Grijaldo ng mga Quadcom congressmen dahil hindi siya pumayag sa script nila Dan Fernandez at Abante. Binastos na siya at inalis freedom niya knowing na resource person siya na tumutulong siya sa investigasyon in aid of legislation. Lintik lang, walang ganti. Ginawa sa kanya at pamilya. He is honorable. Yeah. Totoo. Alam mo, naano ko nung pinakita ni Colonel yung misa? Naano ako sa kanya, sabi ko, na dinibdib pala talaga nitong mama. Kasi marinig mo talaga yung pare. Kung ano yung sinabi niya doon sa hearing, yun mismo yung sermon ng pare. Yun mismo yung sermon ng pare. Dinibdib niya. Kaya nung sinabi niya na totoo yan. Talagang, yan talaga yung laman ng puso ko. Pinakita niya sa akin yung misa.
Na yun talaga yung humili nung araw na yun. Ayun. Yun. Nasabihan na ba si Boss Bastek? Kasi nung ipa-remind lang sa kanya kapag inipit si Colonel, sabi niya, "Oo, oo naman, I think ano, aware, yes, aware diyan si ano, definitely. Diyan matakot ang mga taga Tuwadcom dahil hindi nila nakikita ang mga galawan ng Colonel Grijaldo at mga supporters. Diyan kayo kabahan, silent supporters." Miss Joey, I feel so proud of Colonel Grijaldo. That's true spirit of a bright policeman. Hindi po lahat ng pulis nabibili ang dignidad. True. And sana no, alam mo yung ganitong klaseng paninindigan na gagawin ng tama. Kaya tinanong ko sa kanya, sabi ko, "Sir, tingin niyo ba kaya kayo iniipit kasi dahil doon sa perceive closeness niyo kay Senator Bato?" Sabi ko, "Hindi ba dahil doon?" Sabi niya gano'n. Sabi niya, "Eh, anong gagawin ko? Eh, boss ko naman talaga dati si ano, boss ko naman talaga dati si Senator Bato. Pero the relationship is professional. In the same manner na yung relationship ko kay Garma, professional din yun. Eh, ang problema sa kanila, akala nila siguro, kasi ano nga eh, no, parang pinipilit nga siya na i-corroborate yung salita ni Garma. So, why do they feel that way? Why do they feel that way? Kasi akala nila close sila ni Garma. So ngayon, sabi niya, iba kasi yung pagkakunwari, kaklase mo, mista mo, ganyan-ganyan. Of course, you have certain level of relationship that you do not have with any other people. Kahit sa PMPME, ganyan eh. Pagka mista mo, pagka kaklase mo, kaklase mo, kapag katrabaho mo, you have to maintain certain level of professionalism. But it doesn't mean your decision is going to be affected by these people. Kasi at the end of the day, yung training ng mga pulis natin is to really decide on their own, on certain, ano, no, on their duties and responsibilities. Of course, meron ka mga dapat sundin ng mga orders and things like that. Pero individual ka na nagde-decide para sa sarili mo. Hindi dahil sa parang, ay, okay, dahil close kami nito, ang decision ko pag ganito, ganyan. I think dun sila nagkamali ng assessment kay Colonel Grijaldo dahil akala nila, inassume nila na close sila ni Garma, inassume nila na iko-corroborate ni Colonel Grijaldo yung sasabihin ni Garma. Ganun. At yun yung greatest mistake nila. Kaya dapat, Tambi, ikaw, wag mong pakubrahin si Benny Abante at saka si Dan Fernandez kasi sumablay sila dun sa trabaho nila. Hindi nila na-profile ng maigi si Colonel Grijaldo na meron palang dignidad yung tao. O ayan, wasak na wasak tuloy yung kredibilidad ng Quadcom. So dapat wag niyong pakubrahin si ano, wag mong pakubrahin si Dan Fernandez at saka si Benny Abante. Life, liberty na deprive, maling-mali ang pagkakulong ni Colonel. Ang daming pinagkait kay Colonel Grijaldo. Totoo, oo, totoo. Pagkatapos yun nga, alam niyo ba nakiusap siya sa Quadcom nung before siya pick upin sa hospital, nakikiusap siya na, "Pupuwede ba a-attend ako pagkatapos after ng ano, dito ako sa hospital mag-stay." Kasi nga yung kanyang injury ginagamot during that time. Hindi siya pinagbigyan. Tarantado rin 'tong ano, eh, tarantado rin talaga 'tong ano, 'tong House of Representatives. Samantalang, Diyos ko, kapagka kunwari kakampi nila or favor sa kanila yung mga resource speaker ta's magsasabi, mag-e-excuse letter na hindi makaka-attend, okey lang sa kanila, 'di ba? So, si Pam Zamora 'di ba dinaot-daot niya yung injury ni ano, ni Colonel, ayun. Sabi ni Versatile Matt, "When I watched the hearing, I felt so depressed from the oppression done by the crocodiles. It is far from being fair to the invited person." True. Kaya nga sana huwag niyang bitawan yung certiorari niya sa Supreme Court, eh. At sinabi naman niya talaga hindi niya bibitawan. Kasi sabi niya, "Hindi na ako mag-e-MR. Hindi ako mag-e-MR dito sa House of Representative." Pitpitan daw ng bayad hanggang dulo. Ayun. Sabi, "Hi ma'am, anytime ba pwede makadalaw?" I think ano, yung office hours, yun, puwedeng makadalaw. Pero magpapaalam ka, tapos subject pa rin kung i-a-allow. Kasi siyempre binabantay sarado rin ng pulis yung facility, eh, yung Station 6. So yun, ano, ayun lang. So, sabi ni Vic, "Miss Joey baka puwede kayo mag-raise ng funds para sa family ni Colonel Grijaldo kahit peso-peso lang para sa needs ng family niya." Siguro kausapin ko na lang siya ulit about it, gano'n. Kasi yung initial reaction niya sabi niya, "Hindi, kaya ko pa naman, kaya pa naman namin." Sabi niya, "Hindi naman kailangan." Nahihiya rin daw siya, parang hindi niya ano, gano'n. Pero sabi ko, "Sir, alam niyo kasi, ano, ang tawag dito, ang dami ring mga Pilipino na they also felt compelled to do something to show their appreciation sa ginawa ninyo." Kasi binigyan ng uniporme ni ano, eh, y ah, binigyan ng binigyan ni Colonel Grijaldo ng dangal yung uniporme ng PNP. 'Di tayo sanay makakita ng gano'n, eh, 'di ba? Yung maninindigan sa tama kahit makawawa.
Is he allowed to receive financial help from civilians or bawal po since wala pa siyang sweldo? Yan ang hindi pa natin alam. Kasi siyempre, yun pa kailangan ring i-sort out yun, eh. Kasi baka mamaya silipin siya tapos i-take against him, gano'n. So, kailangan pang i-sort out yan. Pinaliligaw ang atensyon ng mga tao away from BICAM issue, sabi ni Filipina Norway, ayan. Sino 'to? Sabi ni ano bang pinagsasabi ng pangit na 'to? Just asking. Sabi ni Smile Doom. Smile Doom, akyat ka. Bilis, tingnan natin kung totoo yung profile pic mo. Ayun. Smile Doom, akyat ha. Pagka nag-comment ka ulit at hindi ka umakyat, iba-block kita. Ayun. So, seize the opportunity. Magdasal na magdasal si Grijaldo, makakalabas din siya sa pagka-contempt. Wag na tayo maniwala diyan sa ICC na yan. Di na natin yan pansinin dahil hindi yan mangyayari. Gusto lang nila ilihis ang issue. True. Kapag pinayagan ng gobyerno, tinraidor nila ang soberanya ng bansa. That's so true. Oo. Yeah, ICC is pang-divert lang talaga. Ayan. Miss Joey, di ba sabi ni Mayor Baste tutulong siya kay Colonel Grijaldo? Totoo. Ayun. Ayan. So, ano pa ba? Ano pa bang mga naitanong ko doon na napag-usapan namin ng very, very ano, ayun. Sinasabihan daw siya na huwag masyadong matigas. Yun daw, yung mga nagsasabi rin daw sa kanya na masyado kasing matigas, eh, ganyan. Ayun. Pero wala talaga siyang balak baguhin kahit isa do'n sa mga sinabi niya sa affidavit niya na yun. Ayun. And, ano, ang tawag dito, na ano, eh, na somehow ano, eh, napanood raw niya yung kasi nga parang may access naman siya sa internet for certain number of ano lang, parang 30 minutes yata everyday, ganyan. Parang nakita yata niya yung discussion namin yung about dun sa coercion. Ayun. So, parang ano nga rin siya, agree nga siya, sabi niya, "Oo, kasi talaga palalabasin talaga nila sinungaling ako, eh." Kasi pagka 'di ba, ang sinasabi nila, "Ito bang itsura namin mukhang mangko-coerce?" Ganyan. "Mukha ba kaming mangko-coerce?" Gano'n. Yung House of Representatives, itong TUWADCOM, ang gusto nilang narrative, coercion. Kasi nga, wala man talaga nangyaring coercion. Wala man talaga nangyaring coercion. So ngayon, kapagka nagkamali si Colonel Grijaldo at nag-agree siya na merong coercion na nangyari, sinungaling si Colonel Grijaldo, 'di ba? Eh, hindi naman yun coercion per se yung fault nila dito. Ang fault nila dito, the mere fact that you are asking, you have a sit down with your resource speaker, with the presence of the lawyer of another resource speaker na gusto nyo i-corroborate, kinausap-kausap ninyo, at kung ano-ano mga sinasabi ninyo, you are exerting undue influence already. Ayun. Bakit walang whitey notif, Miss Joey? Sabi ni Ray Manuel. Yan ang hindi ko alam. Yan ang hindi ko alam. Sabi ni Antonia Montales, Madam, pansinin niyo naman po, DSWD, kung bakit walang pondo, kawawa kaming mga PWD na umaasa sa tulong ng gobyerno mula pa daw December, pinakailaman daw ni FL Lisa. Eh, yun nga ang problema, eh, kasi yan talaga ang problema kasi hindi naman talaga nila ginagawang ibang-iba kasi 'to dun sa malasakit, Antonio, 'di ba? Yung sa malasakit, dire-diretso ang pagtugon dun sa mga entitlement ng kung sino man yung magko-qualify, gano'n. Eh, ito kasi depende talaga sa amats nila kung kailan sila magbibigay. Ta's pagka nagpamigay, utang na loob mo pa, ayun. Sabi ni Daphne Gale, watching from Beijing, finally maki-vigil na rin ako at Chinese New Year break na. Salamat Miss Joey for tirelessly contributing to the change we all need in the Philippines, praying for Colonel Grijaldo. Ayan, welcome, ayan. And happy Chinese New Year. Walang damayan ng jowa. Ayan. Huwag kayong matakot sa ICC. Next month, ipapa-declare ni Trump na terrorist organization ng ICC. Kaya wala ng pangil yan. Sabi ni Leandro Villanueva. Remember, si Trump, yung Trump, na unang term ni Trump, nag-issue siya ng executive order designating, nag-issue siya ng executive order na kapag ka may tumapak na ICC sa Amerika at nag-investigate, na susugurin nila yung bansa na nagpadala dun sa kung saan galing yung kung kunwari, susugurin nila yung ICC, susugurin nila yung Hague, gano'n. At i-a-apply raw nila ang lahat ng force na necessary, gano'n. Ayun.
Biting pag-ulo-ulo lang kakainit ng ulo. Miss Joey, is that right na abutin po ng 7 months si Colonel Grijaldo dun sa QC6? Wala po bang magagawa ang fam niya or anyone po na makatulong sa kanya? Sabi ni Green. Hindi, yun naman yung worst case scenario. Kasi what if mag-decide yung Supreme Court dun sa kaso niya? Hindi makakalabas rin siya ng maaga, ganun. What if i-terminate ng Quadcom yung committee hearing nila ng mas maaga? Edi makakalabas din siya. So yung 7 months, yun na yung parang pinaka-worst na scenario. Yun. Yun yung pinaka-worst na scenario dyan. Ayan. Hello, my toes, my knees. Hi, Miss Joey. Anong balita dun sa mga mista ni Colonel Grijaldo? Wala silang magawa. Kasi yung mga mista ni maraming nagpapaabot ng suporta kay Colonel Grijaldo. Yun nga lang kasi, syempre, kasi nasa active service pa yung batch ni Colonel Grijaldo lahat eh. So hindi rin naman sila pwedeng maging loud, 'di ba? Pero remember, yung former chief of police, nagpahayag siya ng support kay Colonel Grijaldo eh. Ayun. So, kung may support, marami siyang nare-receive na support. Yun nga lang kasi dahil nasa active service eh. Kawawa naman siya. Oo, pero wala siyang pake. Ano siya talaga, hindi, titindigan ko na to. Di ano ngayon, kung hanggang colonel lang ang abutin ko, sabi niya. Di ko, colonel lang, kung di maging general, di maging general. Wala akong pake. Masaya na ako dito sa achievement ko na to, sabi niya. Have you met his family nung pumunta ka? Or have you met his family nung nandun ka? Or wala yung, wala yung family niya nung nandun ako. Pero dinadalaw naman daw siya ng pamilya niya ng regular. Ang nakakaano may toast, may naikwento kasi siya na tawag dito, alam mo yung nung 'di ba kinukwento niya dun sa hearing na yung insidente na kinausap siya, parang 2 days pa niya na hindi nakakausap yung asawa niya about it, gano'n. Sabi niya, may nung time na yon napapraning-praning siya, nagla-life vest daw siya. Tapos parang pinagla-life vest rin niya yung asawa niya. Kaso ano ang tawag dito? Pinagla-life vest rin niya yung asawa niya. Kaso nga lang syempre parang pag nag-life vest yung asawa niya, parang mapapraning naman na, bakit? Ganyan. Ganon. Pero dumating daw yung sila sa punto na gano'n na parang medyo natatakot sila kasi baka mamaya ayun. Pero yun nga, eventually, so nung nagsalita na siya, siguro tingin ko dahil kaya rin siya nagsalita kasi yun din yung one way to protect his family. 'Di ba? Hindi na po pwede may mangyari hindi maganda. Oo, kasi pag may nangyari hindi maganda sa kay Colonel, may masisisi yung Quadcom, 'di ba? Ayun. Nanood ako ng last hearing. Asan si Garma? Parang hindi na nakakita. Oo, tapos parang hindi na rin sila interesado kay Garma. Hindi na sila interesado, no? Parang yun sana yung yung paghaharapin nila para malaman nila for them to see for themselves kung sino ba talaga yung nagtag dito, nagsasabi ng totoo, pero walang Garma. Parang wala din siya pake. Ayan. Ayun, kaya parang ang nakakataka nga dito, bakit hindi naman si Colonel Grijaldo yung main event ng hearing nila. Pero bakit siya na yung naging issue, 'di ba? Oo nga. Bakit siya na yung naging parang tinututukan nila, ganun. Sabi ni Raquel, look Joey, yung post ni Shelo Magno ng Don Marcos Duterte. Oo nga eh. Ano naman sinabi ni Shelo? Ano to, ni VP Sara at EJK ni PRD, kaya no need na pumunta doon at all, sabi ni Dalal M. Shameri. Alam mo, naiinis ako, may nag-i-invite sa akin dyan sa January 31 na umattend. Tapos parang gusto nila na mag-invite din ako. Ano yung rally? Yung rally sa 31. Sino nga nun yan? Sinong promotor ng rally na yan? Sila Trillanes, kasama naman pala sila Trillanes. Ba't nila in-invite? Ang invitation nila sa akin, national budget lang. Okay. National budget lang na parang, ito, ganito, ganyan, ganyan. Tapos nakita ko, si Flippin Express, pinost niya na si Trillanes nag-i-invite para sa January 31 rally. Sabi ko, kasama pala si Trillanes. Sabi ko, kapal naman ang mukha nitong mga to na mag-invite pagkatapos sisigaw-sigaw kayo doon na, impeach Inday. Di ba? Parang, ang deceitful, di ba? Ang deceitful. Sabi ko, nalilito tuloy ako kasi nanonood ako, hindi sana nga ako, Miss Joya. Nanonood ako, I think yesterday or this morning, nung late na live or replay na live ni Maui. And may sinasabi siya na may pararating daw na malaking rally. Yan ba yun? Pero hindi naman sa atin yun eh. Hindi mo TBS yan.
Oo. Parang wala namang ibang rally akong narinig. Yan ba, is she referring to that? Or Sino nagsasabi? Sino nagsasabi na malaking rally? Maui Spencer. May paparating daw. Hindi ko alam. May paparating daw. Iyan ba yun? Wala naman akong narinig. Pero bakit parang kasali tayo? Hindi naman pang DDS yan. Magsisigaw lang sila ng pinost yun ni Chris kung sino yung mga magpa-participate doon sa rally, mga UP organization, yung One Sambayanan, yung kay Carpio, at saka sila, tapos meron din ng mga statement sila Franz Castro na magpupunta sila doon, ng 31, ganyan. So parang, hindi sa atin yun. ang sa akin, basta galit kayo sa budget, okay yan, regardless kahit si Franz Castro ka pa or kung galit kayo doon sa national budget, okay yan, good yan. Ang nabubisit lang ako, doon sa, kasi ini-invite ako ini-invite ako na pumunti. Tapos parang pagkatapos, yung invitation nyo sa akin, budget lang. Yung pala, meron naman pala kayong activity para sa mga anti-Duterte. Anti-Duterte sentiments. Oo. Diba? Wala magpapunta yun. Oo, di na. Diba? Di na. Sa akin naman, okay, may mag-rally kayo sa 31, walang problema doon. Kung mag-rally kayo. Kung gusto nyo kalampagin yung national budget, okay din yun, wala rin problema yun. Pero wag na kayong mag-deceive. Na papupuntahin nyo yung mga DDS, pagkatapos pagdating doon, babastusin nyo lang rin naman pala kami. True. Diba? So, nakakagalit yung ginawa nila sa sa budget. Yung para sa akin, habang nagbabasa ako, parang, saan tinodo nyo na lang yan? Or, basi 1/4 lang yan, yung na yan, nilagay nyo sa healthcare. Mami, nagkakyat ka. Alin? Ano yung nilagay na lang sa healthcare yung? Oo, healthcare. Alam mo ba, Miss Joy, kasi I mentioned dun sa previous na nag-join ako na I have a neurodivergent kid. Alam mo ba na binibigay ng PCSO maximum daw yun kasi ay quotation galing sa speech therapist. It's just 5,600 a month. Weekly yan twice a week pa nga, yung iba nga 3 times a week. Tapos 5,600 lang. Tapos pupunta ka rin, magpapa-endorse ka rin sa, for example, DSWD. It's still the same. Alam mo yun, kung hindi, if I don't have, siguro yung dad nung anak ko don't earn or wala siyang o wala, hindi magkakasya yung And that's just for yung mga neurodivergent kids. Paano yung iba? Alam mo yun, yung iba na parang nagda-dialysis and they cannot afford. Alam mo yun? Ayat na siguro, konti lang nun. Iyan nyo naman dun sa healthcare para parang mabunutan naman kami ng tinik kahit pa paano. Kasi parang ang nangyayari is, kumakayod na lang kami para may pang sa sakit or may pang sa therapy. Alam mo yun? Parang doon ka na lang bumabangon sa umaga kung commercial pa. Kaya nga natatawa na naiinis ako doon pag na ko yung comments ng iba sa Facebook Para kanino ka daw bumabangon sila para sa para may pangtusto sa pang-ayuda ng mga politician, may pangtusto sa pa-Hermes ng mga kabit nila, Rolex ni Madam Q, mga ganun. Parang ewan ko ba, napaka nang nangyayari. And parang since nag-observe ako sa political ng politika ng bansa since era time, parang ito na ata yung pinakababoy na nangyari sa budget. Or at least ito yung alam natin kasi may social media na so we all know na, di ba? Kasi walang sabi ko nga, yung kadiri kasi yung kadiri yung reaction yung nonchalant yung executive. Doon sa lahat ng katarantaduhan ng House of Representatives. Ang trip nung kunwari, kung ano man yung gusto gawin ng nila Tambi sa House of Representatives. Ang attitude nung executive ay kasi yan, co-equal branch, so kung ano yung ginagawa nila, hindi kami pwedeng makialam diyan din ganyan. Yeah, there is separation of powers. So ibig sabihin, ikaw hindi ka pwedeng makisawsaw sa proseso na kinabibilangan ng mga proseso ng legislative. However, while there is a separation of powers between the 3 branches of government, meron kang political power. Yung political power mo, you have to use it intelligently and prudently. True. 'Di ba? You have to kunwari, ganito, ang tawag dito, sabihin na natin na, yung power of the purse, nasa naman talaga yan nasa legislature naman yan ganyan-ganyan. Sige, nandyan kayo. Pero pagdating sa akin yan, vi-veto ko yung mga items dyan na hindi namin na-request. Hindi namin kayo pagbibigyan sa mga insertions ninyo. Mami, may separation of powers, pero meron din check and balance dapat. Otherwise, kung sasabihin nilang, wala tayong pakialamanan, paano na yung check and balance? Correct. Oo. Totoo. Perfect. Di ba? Ganun talaga. Kaya nga sabi ko, pagka kunwari,
kagaya nung 'di ba si PRRD noon, sabi ni PRRD, gusto ko bigyan niyo ako ng emergency power para masagot ko yung traffic. Sabi gano'n ni PRRD. Ang ginawa ng Congress noon, ni Grace po, hindi niya ginrant. Tapos nag-argue siya against it. Ganon. O di, okay, fine. That is the political will of PRRD that you did not accommodate. So, ibig sabihin, itong si Congress, itong si I think, 17th Congress, nilandahan nila si PRRD doon sa kanyang political aspiration. 'Di ba? At walang problema doon. In the same manner, na si PRRD, nung nagbalangka sila ng budget ng 2019, at ang dami nilang pinaglalagay doon, na hindi naman ni-request ng executive department, pinagtatanggal niya lahat. 'Di ba? O patigasan tayo dito. Ganun dapat. Nagagaling si Grace. Magbalanse tayo dito. Hindi porket separation of powers, hindi ibig sabihin wala nang pakialamanan. Hindi, parang nagigets ko na ngayon kung saan nanggagaling si Grace po. Bakit? Ay, di ba remember yung budget nung time nila? Talagang inano ni ni Duterte. Tapos rin, yun din yung sa traffic. Alam mo, para sa talaga si Grace po, kakaiba siya. Hindi siya nakakatulong sa bansa. Yung traffic nun, di ba sabi ni Duterte, bigyan niyo ako ng emergency power, ayusin ko. Hindi pinayagan ng Congress. Hindi nila grinan. Malaking galit ni Grace po kay Duterte, tingin ko. Kasi di ba siya yung number 1 noon sa survey nung biglang pumasok si Duterte. Tapos, medyo malakas pa din siya. Pero, alam mo, may parang debate sila. May bakas pa rin dislike ko ng kabiteran. Parang gano'n. May sila nun, may debate sila na isang tanong lang ni Duterte sa kanya, talagang siya. Nalaglag siya sa I think nare-refer mo yung sa parang debate nila na nakakagulo na yung sa China. Anong gagawin mo? Ano gagawin mo? Ang sabi niya is babangon siya. Parang nahubaran siya doon ng bonggang-bongga ni PRRD. Wala siyang alam. Actually, siya rin yung sinabi ni Duterte na reason kung bakit siya tumakbo. Kasi natatakot siya na ang maging presidente ng Pilipinas, hindi Yeah, yung citizenship na Pilipino. Kasi di ba chismis ka, hindi naman Pilipino citizen si Ayun. Oo. Ayun. Kasi di ba tuta naman talaga ng oligarch yan si Grace po?